So since medyo napapadalas ang ating online shopping ng mga nakaraang araw, nagpa-browse ako guys sa Lazada, tapos sa Shopee, nakita ko tong brand na to. Disclaimer lang hindi po sponsored ang video natin, hindi to pinadala, hindi rin tayo binayaran, talagang binili natin ito. So ito yung nakita kong budget phone na mukhang iPhone, pero Android. Not the very first Android device na mukhang iPhone 12, but it really does look like an iPhone. Hey guys, it's Rita Girl Mary and welcome back to my channel. So for today's video guys, pag-uusapan natin itong brand for the very first time, which is the Oukitel C21 Pro. Okay guys, fresh na fresh, bagong-bago. Literally, dahil nga bagong dating sa atin dito sa studio, and syempre, bagong-bago din itong brand na ito sa ating YouTube channel. Katulad ng sinabi ko kanina guys, iset lang natin yung expectations natin. Nabili ko to sa online. At ang presyo niya ay 6,190 pesos. Pero kung mapapanood nyo tong video natin na pwedeng 99, baka umabot pa, naka-sale naman siya. Pwede nyo naman itong bilhin guys either in Lazada or sa Shopee. Meron silang Lazmall. So yes, safe naman bumili. So hindi naman ito direct. Sa pagkakaalam ko guys dito sa Lazada, hindi siya directly sa China manggagaling. Kung hindi dito na mismo sa Lazada warehouse. So medyo mabilis naman yung shipment. At saka hindi rin tayo basta-basta bumili. Sinigurado ko rin guys na tumingin ako ng reviews. So syempre, sayang naman yung halos 6K natin na pera kung mababaliwala yung ating ginastos. So, ito yung itsura ng kanyang packaging, kulay orange. Ngayon lang din ako nakakita guys ng smartphone na ganito ang kulay ng kanyang box. Lakas maka-Shopee ng kulay, no guys? Pero peke naman, Shopee. Anyway guys, ito yung mga dapat nyong i-expect dito sa device. Meron siyang 6.39 inches na HD Plus display. Tapos, meron itong 4GB RAM na merong 64GB of internal storage. Not bad yun guys. 4,000 mAh din ang kanyang battery capacity. At Android 11 naman siya. Actually, ano yung chipset? Oh, okay. So, it's MediaTek 6762 octa-core processor. So, guys, buksan na natin siya at ipapakita ko na sa inyo yung sinasabi ko sa inyo na mukhang iPhone. So, bakit big deal yung mga smartphones na mukhang iPhone? Syempre, guys, hindi naman lahat ng tao afford bumili ng iPhone, lalo na yung bagong iPhone 12 series. So, yung iba, as much as they want to buy, bumibili na lang sila ng mga phones na kamukha, katulad ng Oppo Reno 6 5G na kahawig nga nun. Pero, syempre, medyo pricey pa rin yung Oppo Reno 6 5G. Tapos, ito, nakahanap nga ako guys ng mas kamukha. So, ito yung mismong phone guys. Okay, teka, ipa-zoom natin. Ayan, ipa-focus natin, hindi pala zoom. Ito yung Oukitel. Tawang-tawa yung ba't ka tumatawa? Ito yung phone natin mismo. Kung mapapansin nyo, ayan guys. Actually, medyo kahawig niya nga yung bago nating. Teka guys, ako kunin natin. So, ito guys, yung ating ni-review nung nakaraang araw. Ito yung Samsung Galaxy A22 na 4G. Tapos, ito naman yung nire-review or yung in-unbox natin, which is the Oukitel. Oukitel or Oukitel? We will never know. Ayan ang kanilang side-by-side. O, diba? It's more of near Samsung. Pero kaya ko nasabi na iPhone dahil doon sa kanyang flat edges. Flat na flat siya, guys. Parang katulad sa Oppo Reno 6 5G. Tapos, syempre may branding lang siya dito sa lower left. Tapos, may triple camera setup siya na ito yung kamukhang-kamukha mismo ng iPhone. Even yung shape and yung placement. Miski placement nung ating LED flash, guys. Ayan o, diba? Parehas na parehas talaga. Anyway, unbox muna natin at ano ang mga dapat nating i-expect sa smartphone na around 5,000 to 6,000 pesos. Meron siyang power brick na kulay black, guys. Aside from that, it's also USB Type-C. In fairness naman kay Oukitel, na USB Type-C siya despite having a very cheap and affordable price point. Ayan siya, guys. USB Type-C. So, that's a good sign. And, wow! Yung kanilang panundot, guys. Teka, papakita ko sa inyo. Pwede na siyang pumatay. Grabe! Sobrang talas. Teka, mapapakita ko ba sa inyo? O, diba? Grabe, guys. Ang talas niyan. Ito na yung pinakamatalas na SIM ejector tool na nakita ko sa tanang buhay ko na pwede na siyang maging hikaw sa sobrang tulis niya.
quick tour dito sa Oukitel C12 Pro. By the way pala guys, this was launched nung August. So, bago-bago pa talaga itong kanilang smartphone. Sa ibabaw, may headphone jack siya. Sa kanan, nandito yung kanyang buttons na volume rocker and power button. And guys, good news, despite, again, the cheap price, may fingerprint scanner siya. And then, sa ilalim naman, meron siyang microphone, USB Type-C port, speaker grill, and then meron siyang triple card slot, guys, na dual SIM and expandable via micro SD card. Describe ko muna sa inyo, guys, yung pakiramdam ko dito sa phone. So, despite the affordable price, okay naman yung feeling ko sa kanya. Hindi siya cheap sa pakiramdam. It also doesn't look cheap. It looks very sturdy enough and parang wala siyang, alam niyo yun, flex or bend kapag ginaganito ko yung device. Nagmukha rin siyang elegante dahil na rin doon sa kanyang flat edge na sides. Although yun nga lang guys, medyo may kalakihan yung device. Actually, mas malaki pa nga siya sa Oppo Reno 6 5G. Teka, kukunin natin. Ito sila side by side. O, diba? Mas malaki yung ating Oukitel na smartphone kaysa sa Oppo. Mas malapad at mas matangkad din. Kaya medyo bulky lang siyang hawakan. Tapos, sharp pa yung edges niya. Hindi siya gaanong comfortable talaga. Anyway, ang kinatuwa ko, yung camera setup niya guys, hindi siya makapal. So, kahit na ilagay mo sa flat surface, hindi siya magwawobble guys at hindi siya maingay. Ngayon, tapos na natin pag-usapan yung first impressions ko sa kanyang design. Usapang display naman tayo. Teka guys, masyadong mataas yung ating brightness. Ayan, usapang display naman tayo. Meron siyang 6.39-inch in-cell punch display. Yun yung kanyang tawag or yung kanyang very specific type of display according to Oukitel. Pero guys, in short, it's IPS LCD pa rin naman. And yung punch hole niya is located on the top left corner. Ang kinagusto ko dito guys, may punch hole siya, which is very 2021, very trendy, and hindi siya napag-iwanan. Unlike yung, of course, Samsung Galaxy A22 that we reviewed na may notch pa. Pero syempre, magkaiba naman sila since AMOLED at may 90Hz display itong ating Samsung device. Itong phone na to, wala siyang Full HD Plus at wala rin siyang higher refresh rate. Hindi naman ako nag-expect doon. Yun nga lang guys, syempre, expect nyo na lang medyo kakapalan. May kakapalan yung ating side bezels and yung kanyang pinaka-chin. Hindi siya sobrang full view display experience. Hindi rin naman gaanong kataasan yung kanyang brightness guys. And partida, todo na po ang brightness natin dito. Pero kung makikita nyo, hindi siya yung mukhang sobrang masakit sa mata. Kasi kapag nagre-review ako ng phone guys at naka full brightness, hindi siya magandang tingnan sa camera. Kasi nga syempre, sobrang lakas ng ilaw. Ito guys, full brightness na to. At hanggang dito lang talaga yung kanyang capacity. So, if you will be using this device under direct sunlight guys, expect nyo na mahihirapan kayo na makita yung tinetext at yung inyong pinapanood in case lang naman. Display and design, I have not much to complain. Yung weight niya, hindi naman din siya guys kabigatan. It weighs at 192 grams. And then, yung camera, front camera punch hole natin ay 8 megapixels naman. Anyway, ito yung mga sample shots natin, guys, taken dito sa selfie camera ng Oukitel C12 Pro. Do take note, when taking selfies, medyo mabagal at naglo-load siya. So, kung kayo ay magka-capture, make sure na steady yung kamay nyo dahil konting galaw lang, hindi na siya agad magfo-focus at expect a very blurred photos. In terms of colors pala guys, maganda no kasi tatlo yung kulay na pagpipilian nyo. Ito ngang green or may pagka-mint green. May purple rin tayo guys na available sa Shopee. Nakita ko pero as of now sold out siya. Tapos may black din tayo. Also no, kahit na affordable yung price niya guys, yung kanyang display, meron nang nakadikit na screen protector. So yes guys, for the display, hindi siya yung best screen na pwede nyong makuha sa mga budget phones. Pero sa price point niya, I do think you will get a good value pagdating sa pera nyo. Ngayon, para sa triple rear camera niya guys, meron siyang IMX 362 sensor para sa 21 megapixels primary camera. Meron din siyang 2 megapixels wide angle lens at 0.3
megapixel sa bokeh camera. Walang learning curve yung kanyang camera application mismo guys dahil wala rin naman siyang features na makikita natin sa ibang phones. Medyo mabagal din guys yung transition between photo, micro, portrait, beauty. Parang may konting delay sa kanya every time that we will be switching modes. Pag-usapan natin yung realistic performance niya when it comes to photography. Aminin ko guys, hindi ko naman nagamit yung device ng matagal at nagamit siya outdoors dahil una sa lahat bumabagyo po. Tapos pangalawa, syempre guys, bagong dating lang siya. Pero dito sa studio naman, nakapag-sample shots tayo. Sa video naman, 1080p resolution ang kaya niyang i-shoot. Even the front camera, kaya din naman guys ng 1080p. Ngayon, it's time to expose, talagang expose no, yung Oukitel C12 Pro na performance na binigay niya sa atin. Ulitin ko, it is using the MediaTek Helio P22 or MediaTek 6762D na may octa-core based on Cortex A53 2.0 GHz processor. So kung usapang performance at nag-expect kayo ng sobra-sobra sa phone na to, wag po, parang awan lang kasi una sa lahat guys, again, this is an entry-level smartphone at hindi rin naman tayo masyadong familiar sa brando, lalo na dito sa ating bansa, dito sa Philippines. Usually, yung mga kilala natin talaga is Realme, Xiaomi, Poco, tulad ng Samsung. Ito yung mga phones na may magagandang budget phones. Maganda yung performance, lalong-lalo na basic and entertainment use katulad ng browsing the website, watching videos sa YouTube, using social media applications, and playing games, yung mga low graphics lang guys, lalong-lalo na katulad na lang ng mga Candy Crush, Temple Run. May naglalaro pa ba sa inyo, no? Pero definitely Mobile Legends, kaya naman and playable siya. Huwag lang kayo mag-expect ng sobrang smooth na gaming experience. By the way, yung 64GB pala na storage na meron siya guys, definitely kulang ito guys, lalo na sa applications na kailangan nating i-install. Buti na lang may ability siya na ma-expand, na makapaglagay tayo ng micro SD card na hanggang 128GB. Multitasking is fine. Okay lang naman siya, guys. Definitely, I wouldn't suggest kapag ikaw yung tipo ng tao na sobrang na-heavy multitasker. Dito, guys, pwede ka makapag-run ng 2 to 3 applications at the same time, simultaneously. Pero kung kayo yung tipo ng tao na 5 applications pataas ang gustong sabay-sabay na ginagamit, you're gonna be needing a device with higher RAM, katulad ng mga phones na may 6 to 8GB of RAM. When it comes to software, hindi naman napag-iwanan yung phone, guys. It has an Android 11. Hindi na-mention, guys, dito sa kanyang specifications, dito rin sa Jessa Marina kung anong skin yung meron siya, pero ang sabi UI. Anyway, may navigation controls naman siya, may dark theme din, and contains pretty much all the features that you can see on a regular budget device na naka-Android 11 din. May presence din po ng Google services. Huwag tayong mag-alala. Buti pa ito na may Google. And then, again, surprisingly, guys, may side-mounted fingerprint sensor siya na pwede na guys, medyo may delay lang ng konti, hindi siya kabilisan, but again, it's there if you need more security. Huling-huli guys, yung charging and battery capacity nitong device na to, ulitin ko, it's 4,000 mAh and 10W charging. Kahit na mumurahin yung device guys, hindi po removable yung kanyang battery. At saka guys, ito no, medyo may kakapalan yung device and I was kinda expecting na may higher battery siya kahit 5,000 mAh, pero hindi eh. Maliit lang talaga siya. And ang nakakagulat dito, may kabigatan siya na, again, 192 grams. Hindi ko pa alam yung kanyang battery life in real life talaga, guys. At yung charging speed niya. Pero let's see na lang siguro, guys, in the future. Maybe I can update you sa social media accounts ko. So, verdict na tayo guys sa kadagat. Gusto ko lang sabihin sa inyo kung worth it ba at dapat kayong bumili ng Oukitel C21 Pro. Una guys, bakit hindi? Kasi syempre, yung design niya pa lang, maganda naman talaga and it really is very appealing. At some point, mukha siyang Samsung. At some point, mukha naman siyang iPhone 12. Pero in reality guys, kung may pera kayo ng 6,000 pesos, I will definitely suggest other brands katulad ng Realme C series. Meron din naman tayong mga Poco phones na nagsasale every
time every month actually, lalong-lalo na ngayong 99. May Redmi series din tayo. Maraming alternatives, definitely. Lalo na kung gusto niyo na medyo mas powerful pa ng konti when it comes to chipset and of course, RAM variant. So yes, kung gusto niyo na medyo mag-explore sa ibang brands, bakit hindi? Pero kung gusto niyo na medyo mas safe at syempre sigurado, then go for the brands na nakasanayan nyo na at may enough reviews din sa mga YouTube or even doon sa mismong shop na pagbibilan nyo. That's it for this phone, guys. Again, it's a very new brand sa ating channel pero I'm hoping na mag-release pa rin sila ng ibang phones kasi gusto ko rin namang makita yung kanila pang progress in the future. It's your Tagal Mary and see you on our next video. Bye, guys!